Panatag po tayo na mapapanagot natin tong si Ramil Madriaga. Kampante ang kampo ni Vice President Sara Duterte na pawang kasinungalingan ang mga pahayag ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice kahapon, April 14. Sa naturang pagdinig, iginiit ni Madriaga na nagpakilalang dating bagman ni VP Sara na hindi inabot ng 11 araw kundi sa loob lang ng 24 oras na ubos ang 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. Pero ayon sa legal counsel ng Vice Presidente na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., walang anumang basehan ang mga alegasyong ito. Una na ring itinanggi ni VP Sara na kilala niya ng personal si Madriaga. 1,000,000% kasinungalingan ito kasi never naman siyang naging involved sa pag-handle nitong confidential funds. Wala siyang kinalaman kay VP Sara. Wala siyang kinalaman kay VP Sara. At so ibig sabihin, walang katotohanan yung sinasabi niya tungkol dito sa confidential funds. Binigyan din pa ni Attorney Panelo na walang matibay na ebidensya ang mga paratang ni Madriaga kumpara sa 18 dating Marines na nagpakita umano ng mga larawan ng mga transactions bilang patunay. Ang problema kasi kay Ramil Madriaga dito sa mga mabibigat na alegasyon niya laban kay VP Sara, laban kay Pangulong Duterte, pati laban kay Ombudsman Martires, pati si Attorney Ryan Kilala, sinabi niyang tumanggap ng pera, wala siyang katibayan. Laway lang ang puhunan niya. Binatikos din ni Panelo ang testimonya ni Madriaga kung saan ginawa umano siyang dummy sa mga bank account noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng abogado, kahit malumagda si Madriaga sa isang bank waiver, hindi nito mapapatunayan ang koneksyon sa dating Pangulo. Pagka pumirma ka ng waiver para dun sa mga account na yon, anong mapapatunayan mo lang na merong account sa pangalan ni Ramil Madriaga, actually kung ano man yung laman, yun ang laman. Pero whether si Pangulong Duterte ang totoong may-ari ng account or may mga pera galing sa kung kanino mang tao, hindi mo yun mapapatunayan sa pagpirma ng bank waiver. Kaya palabas lang yung bank waiver na yun. Dagdag ng kampo ni VP Sara, lalong nawawala ng kredibilidad si Madriaga dahil tila pinagsama-sama na nito ang iba't ibang issue laban sa mga Duterte sa kanyang affidavit, kabilang na ang Farmally issue. Nakakatawa yung pagsama niya doon sa Farmally kasi dati meron na siyang allegation na may natatanggap na pera mula sa drug money, sa pogo money, yung magnetic lifters. Ngayon, sinama niya pa tong Farmally, parang may narinig pa ako kahapon na something to do with Lucky 99 ba yun? Or yung First Maribeles Corporation. So lahat na yun ng mga putik na binabato sa Duterte family, sinama-sama niya na lahat sa isang affidavit. So hindi talaga kapani-paniwala kasi ilang taon na yung linalako ng mga kalaban sa politika ng mga Duterte. Nabanggit din ni Madriaga na nagbigay siya ng painting kay VP Sara na umano'y gawa ng kanyang scholar sa Laguna. Itinuro ni Madriaga ang painting na nakadisplay sa likod ni VP Sara habang sila ay nasa isang Zoom meeting. Ngunit agad itong pinabulaanan ng Davao artist na si Tanya Gaisano Lee. Sa kanyang social media post, nilinaw ng artist na siya ang tunay na nagregalo ng naturang sining sa Vice Presidente. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng kampo ni VP Sara kung magsasampa ito ng panibagong kaso laban kay Madriaga kaugnay sa mga bago nitong paratang. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.